Do you feel the breeze? Genesis chapter 11, ang Tore ni Babel. Sa simula ay iisang wikas ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito silang minto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutoy mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ng kanilang simento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag na magkawatak-watak. Bumaba si Yahweh upang tingnan ng lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuting puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Verse 10, ito ang mga lipi ni Sem. 2 taon makalipas ang baha. Si Sem ay nagkaanak ng isang lalaki at Arphaxad ang pinangalan dito. Si Sem ay 100 taon na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Sela. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Sela nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 16. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 200 na taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 20. Si Reu naman ay 32 taon nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nakor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nakor si Tare na siya ay 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Tare nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nakor at Haran. Ito naman ang lipi ni Tare. Anak ni Tare sina Abram, Nakor at Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tare nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nakor si Milka na anak ni Haran na ama ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Sarai. Umalis si Tare sa lungsod ng Ur Caldea kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang asawa nitong si Sara at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tare sa gulang 205 taon. Hindi ko po sa pagkakatanda ko kasi nung umalis ako dito, nag-church din ako sa iba. Ito rin yung topic, Tore ni Babel. Sabi, si Nimrod ang namumuno nung, tama po ba? Si Nimrod. Si Nimrod ang namumuno. Kasi binasa ko nung nakaraan po, Nimrod, tatanda ko talaga si Nimrod ang namumuno sa kanila, yung gumawa ng Tore. Na nasa lahi ni Shem. Tama? Nimrod. Basta po pinalagay niyo kayo yung kung ano. Ano siya, di ba hunter siya? Para lumago yung kanyang yung nasasakupan. Ayun, yun ang pagkakatanda ko talaga dito sa Tore ni Babel. Tapos, Anak ni Bush pala. Anak ni Bush. Hindi ko na alam. So, tanong,
Sino si Lord sa chapter na to? Ano po ba tita? Sino si Lord Si Lord. sa chapter na to? Para sa akin, ano po siya? Ano tawag dito? Yung sa chapter na ito, si Lord ay ayaw niya nung pag-iisipan siya ng pagbabalakan ng masama. Kasi nagbalak na sila dito na marating yung pinaroroonan ni Lord. So, nung malapit na sila, kasi yung sa animation talaga, yung natatanda ko talaga dito, yung inaano ko nakaraan. Lumampas sila sa Earth, yung sa cartoons, pero hindi ko po alam sa Bible kung hanggang saan sila lumampas. Lumampas sila sa Earth eh. Tapos nung lumampas na sila sa Earth, saka giniba ni Lord yung tower. Tapos pagbagsak nila, kaya sila napunta sa iba't ibang bansa kasi malalayo na yung yung napagbagsakan ng tao. Kasi bata pa ako nun, cartoons din yun. Na bumagsak sila sa iba't ibang panig ng mundo, doon nag-start na mag-iba-iba sila ng lingwahe. Tapos yung nagkita-kita ulit sila, magkakakilala sila. Yung sinasambit nilang mga salita, iba na. So, hindi na sila magkaintindihan. Basta yung sa cartoon po yun yung pagkakaano. Yung sa dito, nabasa natin ngayon, si Lord talaga ayaw niya ng sinusubukan siya. Ayaw niya ng hinahamak yung kakayahan niya. Kasi parang hinahamak nila ni Lord yung yung kapangyarihan ni Lord na pag narating natin yan, magka-level na tayo na si God na pag narating natin. Kaya sige, gawa tayo sa pinakamataas. Kaya doon sinubok ni Nimrod kung hanggang saan yung kakayanan niya bilang tao. Doon niya nalimutan na tao siya. Kaya yun, inano siya ni Lord na pinakusahan at pinagsak yung ginagawa nila to. Ano po, na-remind na ako ulit nung sa Genesis 3 po. Yung sinabi ng serpent kila Adam and Eve na kainin niya yung prutas para maging Diyos kayo. Parang kumbaga na-remind lang ito dito sa chapter 11 na sabi ng mga tao, tara gumawa tayo ng tore na may kilala tayo mismo. Tapos ang ginawa nila, ibig sabihin po kasi nag-disobedience sa Lord. Pinapakita nila na gusto nila maging Diyos. Gusto nila maging kapatay si Lord. Kaya, yun, nung bumaba si Lord, nakita niya na kasalanan kagad yung tumambad sa kanya. Pride kagad. So, di ba ang gitna ng pride ay? Sa gitna ng sin ay din. So, laging sarili. Hindi si Lord. Para si Satanas. Oo, si Satan po sa Isaiah. Pero binagsak siya eh. Sabi na Isaiah, ikaw na morning star po ba dita? Morning star po ba si Satan? Morning star po. Sabi na Isaiah, ikaw na morning star. Sa tuktok, binabaka mo sa pinakailabi. Kasi po, yung nakita ko sa mga tao na gusto nyo na maging Diyos kaya ng Diyos ang pinigil for natin. Gusto nyo na mas makilala sila. Higit sila. So yun nga, na pinunfuse, sabi nga, pinunfuse. Nakita ko sila dito as a just and righteous. And wala siyang pinapakitang favoritism. Wala siyang pinapakitang VIP. Kumbaga, sige ikaw, ikaw lovely, hindi kita kapurusahan, kaya hindi mo masarahan. Lahat ng lahi yun eh. Lahat ng lahi sabi sa Genesis 11. Lahat ng lahi nagsama-sama ng isang lingwahe. Kaya nangyari, nagkaroon siya ng isang motivation na sige, dapat makilala tayo ng buong mundo. Dapat tayo naitaas sa kapagtuban. So yun, nakita ng Lord, in-twist niya. Nasabi, ang Babel daw ay confusion. Yan na nandindihan sa isa. Kasi pa wala sa may napanood din naman ako na ganito din. Practice din siya. Kaya hindi yung may-favorite kasi hindi talaga alam yun. Lumang-luma na yung 90s pa talaga siya. Hinanap ko sa YouTube pero wala akong makita eh. Sana po tayo sa Flying House. Flying House pa. Nabuo siya ng may mga bricks. Hanggang sumakat tumakpan ng tumakpan ganyan. Taas talaga, taas. Tapos yung pinanood ko po yun sa Facebook ng archaeologist po, nakita po yun yung Tower of Babel, pero wasak. Wasak na po. Tapos, akong binudo po, sobrang taas na po pala nun. Sobrang taas na.
Hindi mo yun. Love picture. Napakatas ko lang. Ano nila? Love picture. Love Okay. picture. Lapit. Ay, kala ko ba ano? Hindi ko pa na. Sandra na yata yan. May nakalagay po ba? Wala. Pero lang, napakalawak ko ng cover ng ano, ng cover ko. 600 na ano, 600. Parang ganun. Tapos mas mataas pa bulo sa pyramid eh. Tayo, 5 na lang. Tapos 600 na lang. Makita nyo din yung mga engineer dahil yung engineer ngayon, mas magaling pa talaga yung engineer dati. Wala silang mga gamit, kamay lang, tapos talagang kamay lang. Pero kita mo, hanggang ngayon, upa din. Ibang mga tinayo nila. Nakita ko, dahil pyramid, saan ba tayo ulit? Tapos na nakita ko sila sa Jacks and the Righteous God. Confused na yung tao. Kasi nga, yung desire nila mali. Yung desire nila intentional. So, Ito po, hindi ko po talaga itong alam yung story na pero kapag binasa naman po siya, maintindihan po natin. Kasi di ba nakita natin dito na nagkakaisa sila eh. Nakita natin yung unity ng bawat isa. Pero kung babasa po natin dito, makikita mo rin si Lord na siya yung ano yung word na yun? Nasa isip ko kanina. Siya yung pumitigil. Kapag alam niya na hindi na okay, kasi akala natin nung kapag masaya tayo, kasi di ba nagkakaisa sila, nagtutulungan sila, nakakala nila, tama yun. Pero kapag nakita ni Lord, kaya sabi nga ng Lord, di ba, maging sensitive tayo. Kasi hindi natin alam, akala natin okay yun para sa Lord. Pero kapag nakita ni Lord kahit isang butas lang doon, sa pagiging magkakaisa natin, mali na pala, aalisin at tatanggalin ng Lord. Kahit sobrang taas mo na, sobrang layo mo na, doon sa inumpisahan mo. Pero kapag nakita talaga ng Lord na mali yan mo, stop. Titigil natin. Ganon si Lord. So nakita ko dito, kasi di ba sabi niya doon, at sinabi ng Panginoon, tignan ninyo, sila'y isang bayan at may isang wika, at ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Di ba? Kung parang sa atin, kapag gumagawa tayo, akala natin, kaya nga sabi, di ba, dun sinabi ng tita kanina, do not lean on your own understanding. Kasi wala naman talaga tayong bunong kung wala sa Lord. Wala rin naman tayong kakayahan kung wala ang Diyos. Kaya sabi doon, huwag tayong maayon lang kung ano yung gusto natin o yung ano yung gusto natin. Kundi laging dapat ang gusto ng Lord. Yung nangunguna. Kaya yun, nakita ko dito na ititigil, i-stop at i-stop ni Lord. Di ba may mga bagay tayo na akala natin okay doon? Kasi masaya tayo eh. Meron tayong mga bagay na ginagawa kasi akala natin okay. Pero kapag hindi mo na yun ma-stop dahil masaya ka na doon, si Lord ang gagawa at gagawa ng paraan para matigil ka doon. Kaya glory to God kasi tinatanggal tayo doon sa part ni Lord. Sa part na akala natin masaya tayo, iaalis ang ialis ko. Katulad ng sinasabi mo kaya Cho kanina na parang ayaw mong, parang naiisip mo, parang nagiging hindrance para hindi ka magpatuloy sa school kasi ayaw mong mawala. Nandun tayo sa part na yun. Kasi alam naman natin kapag nasa yung school ay talagang gagawa ng paraan or si Satan, parang malayo ka. Pero lagi nating dalangin, lagi tayo humawak sa Lord na huwag yung gusto natin. Kasi sa totoo lang kahit sa mga kaibigan, kapag tayo ay masaya dito sa company na to Parang yung mga kaibigan natin masaya Ang alam lang niyan ay gumala, kapag tapos ng school, lalabas kayo, kung anong gagawin ninyo, yun yung gusto nila kasi masaya. Pero kapag nandun ka sa part na yun, nanampalataya ka sa Lord, na hindi Lord, dapat alam mo, kapag pumasok ka sa isang sitwasyon, kailangan alam mo kung sino yung priority natin.
Kapag alam natin kung sino yung priority natin, hindi tayo mawawala sa Lord. Kaya lagi mo rin pag-pray na, Lord, kung bibigay mo man na magkaroon ako ng pagkakataon na makapasok sa school, gusto ko, Lord, hindi ako mawawala sa Lord. Kasi mahirap mawala talaga sa Lord. Pero lagi natin isipin, yung gusto ng Lord, hindi yung gusto mo. Okay? Thank you, Lord. Para sa akin ito, sa chapter na to, so, ano po si God? Omnipotence or makapangyarihan. Kasi dito po, nakikita po natin na parang naging, yun na po yung share ni Brother Chow na naging ma-pride. Gusto nila na pantayan nila ang Diyos. Parang naging ano po sila. Hindi po sila naging hindi sila nagkaroon ng humbleness. Hindi mapagmataas sila, kaya gumawa po sila ng tore para abutin ng Diyos. Pero, yun nga po, para sa atin din po tayo. Lagi dapat tayo, bilang Christian, dapat meron tayong pagpapakumbaba. Dapat hindi natin ugaliin yung maging mag-pray tayo. Tsaka, kung nakikita nga natin na nagmamataas na tayo, kasi nga diba, yung mga nagmamataas, ibababa ng Diyos. Kaya yun po yung nangyari dito. Sa akin naman po, nakikita ko po dito, sa verse 8, do po, yan nga po, sabi ko dito, kaya pinagngalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ayan po. Nakikita po natin din sa verse na to, di ba nga po, gusto po nila maabot yung si Lord, gusto po nila malagpasan, gano'n po. Pero sabi nga po, minsan sa buhay po natin, pinapangunahan natin si Lord. Yung prayer natin, minsan, hindi pa sumasagot ang Lord. Hindi, ito na yung prayer po. Pinipilit pa natin eh. Di ba po? Yung pinapangunahan mo na sa buhay mo si Lord, hindi pa yung will ng Lord para sa iyo, di ba? Sabi nga po, wait. Kasi minsan yung wait, nagiging wait na lang yung bigat, nagiging bigat eh. Sobrang weight. Yung weight, iba na. Weight, yung bigat na eh. Kasi sobrang hintay mo, parang napapagod ka na. Lord, talaga na naghihintay sa prayer ko. Di ba po? Umabalikan natin yung si Abraham, 20 years siya nag-pray para lang sa anak niya. Eh tayo, ilang years na yung mga prayer request natin sa buhay natin, ba't hindi pa nag-pray Lord? Baka mamaya, may ginagawa pa, may kailangan pa tayo gawin sa presensya natin Panginoon, di ba? Hindi ba yung perfect time, sabi niya? Yung gusto kasi ng Lord, yung galing sa Kanya, hindi yung galing sa atin, di ba? Kasi minsan gusto natin, yung pinipilit pa natin, yung sa sarili natin karunungan. Ayaw ng Lord po yun, sarili natin. Gusto ng Lord, siya masusunod, hindi yung tayo na. Kasi sa book na to, sa verse po na ito, gusto ng mga tao maabot yung kaluwalhatian ng Lord. Pero nakita niya may pagkakaisa sila eh. Pero sabi niya, kahit na pagkakaisa kayo, pag mali na yung ginagawa niya sa harapan ng Lord, kaya yung destroy ng Lord. Gano'n naman siya eh. Kaya niya tanggalin. Sabi niya, di ko na po papalayuin. Di ba po, kahit sa music, pag hindi ko lang pagkakaisa, wala sa tono. Walang blend. Di ba po, minsan, malayo yung palo ng drums. Pag malayo, marinig nyo kaagad dahil sa music. Parang iba. Sige pre, ganyan yan eh. Paguhin mo natin yung chords. Mataas, o mababa, mataas. Okay. Kailangan may pagkakaisa. Kasi pag walang pagkakaisa, hindi mag-blend yun sa music. Di ba po? Kailangan may nagko-correct. Sa Lord, gano'n eh. Pag mali na tayo, pino-correct na tayo, di ba po? Masakit, i-correct ng Lord. Pero yung fame na yun, nagiging tama, nagiging tumatama yung fame mo, balang araw, ay yung mag-yield na tama, magiging tama sa pamumuhay mo. Diba po?
Yung pain na masakit, alam natin yung correct ng Lord masakit. Tinatalisin niya tayo ng masakit. Sa mundo, marami kang may isang tabi, tropa, kaibigan, tatalikuran mo sila talaga lahat. Pero ilalayo ka doon ng Lord kasi hindi ka niya nilagay para doon. Nilagay ka niya para gamitin ka ng Lord, hindi lang sa lugar na yun, hindi sa mga bawat bansa. Yun nga po, nakita ko po rito, pag mali na tayo, kaya tayo correct ng Lord. Pinukorek na tayo sa masalatan. Sa akin naman po ay Diyos na nagpapaalala. Tapos, kasi lahat ng po tayo nakakaranas niyo po sa ganitong sitwasyon na yun nga po, gumagawa tayo ng kagaya po sa trabaho namin. Minsan di ko nagagawa yung gagawin ko sa boss ko. Sa araw-araw na, yun, nasusobran ako ng kilos. Nawawala na sa utos ng amo ko. Minsan naglalakad ako, sabi ko, ay, hindi ko na pala natimplahan yung amo ko ng Milo. Sabi ko, mga pala alas 10 na kailangan pagbaba niya talaga nagtimplahan siya. Pero, andun pa rin si Lord. Lagi nagpapala na anak, yung trabaho mo, yung priority mo lagi, amo mo. Or ano, kasi, di po, sinusuklian naman din po yung kung ano ang ginagawa yung amo para sa iyo. Tapos, andun yung, word of warning. Nag-warning din si Lord. Kasi, sa daming ginagawa natin, minsan nasa sobrahan na tayo eh. Nadidisalay na tayo. Minsan, andun na yung kasiyahan, yung pala mali na pala. Mali na pa yung nagagawa natin. Kaya, ang Panginoon lagi nagpapala sa atin na kung anong gagawin natin. At yun nga, sinasabi ni Jay na kailangan, kagaya po na may hihingin din tayo kay Lord, kailangan andun yung pag-aantay. Yun, nangyari din po sa buhay ko, yung kagaya sa Sir Elsie na sa taon na binibilang, talagang pinagkapalupan ni Lord. Sa daming nagdaan, sa daming taon or araw na pinalalo na ito na anak, pinili mo. Ay, nagpapausap na kami. Kaya, glory to God mo po talaga. Ano naman? Kasi isa-summarize ko lang lahat naman kayo, no? Kasi nakita natin, hindi nila kilala ang Diyos. God is all powerful, no? Omnipotent, omniscient, alam niya lahat, no? Alam niya lahat ang iniisip ng tao, alam niya rin ang binabalak ng tao. So ito, nagbabalak sila nagkaisa sila Gumawa tayo ng ganito, gawa tayo ng monument, no? Or temple or pyramids para sa kanilang achievement. Para sa kanilang kalwalatian, para makilala sila kung yung famous. Hindi nila lang isang kilala. Nakalimutan niya na ang Diyos, Diyos na. Mawawala ang lahat ng bagay sa mundo, pero siya mananatiling Diyos. So, alam natin ang gano'n ng tao. Diba? Hanggang dito lang tayo Buhay tayo ngayon, bukas patay na. No? Pero pinaghahandaan natin, siyempre, no? Kaya tayo, may mga achievement tayo sa buhay Pero dapat sa achievement natin, ang maluwalatian, binabalik natin sa Panginoon. Tulad kanina, na ano kita dahil dapat ang itataas natin. Tulad din kanina, sabi ko, o nga, Panginoon, di ba? Kailangan lagi sa Panginoon. Kasi siya na yung nagsimula na lahat ng bagay. Siya rin ang magtatapos. Kilala niya tayong lahat. Pero siya ba, kilala natin. Kaya dito sa Tower of Babel, yung achievement hindi dapat sa atin. Kasi ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya.